DPWH Chief nag-reassign ng mga executive sa gitna ng issue ng flood control anomalies. August 31, 2025 kasunod ng tumitinding kontrobersya hinggil sa anomalya sa flood control projects, muling nagsagawa ng malaking reshuffle ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sa kanilang mga opisyales sa iba't ibang rehiyon upang paigtingin ang transparency, efficiency, at accountability. Batangas, 1st District Engineering Office, si District Engineer Abelardo Calalo, na arestado dahil sa umano'y pagtatangkang manuhol kay Rep. Leandro Leviste, ay pinasuspindi ng preventive. Pinalitan na ang kanyang pwesto bilang bahagi ng crackdown sa katiwalian. Catanduanes at Albay, si Vivian Biasio ang bagong OIC, Officer in Charge, sa Catanduanes, pinalitan si Simon Arias, si Leonardo Gonzales ay naitalaga bilang Assistant District Engineer sa Albay 2nd District, kapalit ni Joan Morales, na siyang lumipat bilang OIC sa Albay 3rd District, Region 4B at Cagayan Valley, si Edita Babaran ang bagong OIC ng Office of the Regional Director sa Region 4B, kapalit ni Gerald Pacanan, si Ron Allen Ubiña naman ang bagong Assistant Regional Director para sa Cagayan Valley, pumalit kay Babaran. Ang mga nabanggit na pagbabago ay bahagi ng organizational adjustments ng DPWH na inilahad bilang routine ngunit pinasisigla ng kasalukuyang isyo ng anomalya at ghost projects. Tampok sa muling pagpapalit ang pangakong accountability gaya ng sinabi ni Sec. Manuel Bonoan, gusto natin managot ang dapat managot, makulong ang dapat makulong. Ipinatupad din ng preventive suspensions at reshuffle bilang bahagi ng malawakang pag-audit at pag-validate ng flood control projects, kabilang ang Ghost Project sa Bulacan, at tinitingnan ng Commission on Audit, COA, ang iba pang lugar. Ipinahayag din ni Sec. Bonoan na hindi siya magbibitiw, aniya mas mainam na manatili siya at harapin ang problema imbes na umiwas. Sino si Sec? Manuel Bonoan, DPWH. Ano ang ginawa? Nag-reassign ng mga district at regional officials, Batangas, Catanduanes, Albay, Region 4B, Cagayan Valley. Bakit ginawa bilang bahagi ng crackdown sa anomalya at ghost flood control projects para masiguro ang transparency at impartial oversight? Ano ang susunod? Patuloy na validation at audit ng mga proyekto, posibleng kasong legal laban sa di nakaraming opisyales isinasaayos kasabay ng investigasyon ng COA at Senate Blue Ribbon Committee sa 2025 flood control funding anomalies.